Magandang araw sa ating lahat. Kahit gabi, may nire-repair tayo. May dinala sa atin isang food warmer. Ang problema nito ay hindi raw umiinit. Yan po, naka-plug in po siya sa power source. Umilaw naman po. Tapos, yung pinihit natin ang thermostat. Okay naman po yung thermostat. So, ang sira nito ay heating element. Tingnan natin ito. Buksan lang natin. Ayan na po, nabuksan na po ang food warmer. Makikita po natin, yan po ay meron lang iilang parts na nandito. Yan po ang isang terminal ng heating element. At ito naman po ang ikalawang terminal ng heating element. Diyan po natin susukatin ang resistance mamaya para malaman natin kung okay pa ba ang heating element. Ngayon, ituro ko na rin sa inyo kung ano pa yung ibang parts na nandito. Yun po ay pilot light, yung kulay green na pilot light. Yun yung nakita ninyo kanina na umilaw. At ito naman yung kulay red na pilot light. Yan po yung switch. At ito naman yung thermostat. Ang thermostat ay meron po siyang nakakabit na temperature sensor. At yan po ay matatagpuan dito sa bandang itaas ng food warmer. Yung kanyang connection ay dumaloy doon, tapos ito yung kanyang temperature sensor. At meron pa din dito isa pang temperature sensor. Ayan. Temperature sensor din yan. Ang gamit ng temperature sensor, sila po yung nagdidikta sa thermostat na mag-automatic off kung masyado nang mainit ang food warmer. So, ang gagawin natin dito ay susukatin natin ang resistance ng heating element. Ayan po. Gagamit po tayo ng digital multimeter. Iset po natin siya sa ohms. Yan po ay naka mega ohms. Anyway, automatic naman po yan. So, babasahin niya kung ano man resistance meron ang heating element. So, ikabit lang natin ito dito para hindi siya gagalaw-galaw. Tapos, ang gawin ay ilagay ang isang test prod dito sa isang terminal ng heating element. Teka lang, ayusin natin. Hindi masyadong makita. Ayan. So, ayan po. Nailagay na po natin. Bakit dumudulas? Actually, hindi makita. Ayan. Sinisigurado natin makikita ninyo yung terminals na tinetesting natin. Yung isang test prod naman ay inilagay natin doon sa isa pang terminal. Makikita natin sa digital multimeter, OL lang ang nasa display. Ibig sabihin, open line, open ang heating element na ito. Yan ang dahilan kung bakit hindi umiinit ang food warmer. So, bali, natukoy na natin na yung heating element ang sanhi kung bakit hindi umiinit ang food warmer na ito. Mari-repair lang ito kung magpapalit po tayo ng bagong heating element. Hanggang dito na lang ang aking video tutorial, at kung meron naman kayong natutunan, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-hit na rin yung notification bell. At pa-like, pa-share na rin yung video na ito. Bilang suporta nyo na rin sa akin para mas ganahan pa akong gumawa ng mga video tutorials na kagaya nito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.